Maniniwala ka ba kapag may nagsabi sa'yo na may isang matinik na magnanakaw na umabot na sa $1.4 billion ang nadali gamit lamang ang screwdriver? Well, ako na mismo ang magsasabi sa'yo na totoo nga ito dahil ang taong yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Kaya tawagin mo na ang mga kaibigan mong magnanakaw ng halik at magnanakaw ng tingin. Sabay-sabay nyo itong panoorin dahil sigurado akong bibilib kayo sa diskarte niyang mangulimbat ng bilyones gamit lamang ang simpleng screwdriver. Mr. Goodbye! Bukod sa mga magagarang sasakyan at malapalasyong bahay, isa ring maituturing na status symbol ang mga obra maestra na gawa ng mga sikat na pintor sa kasaysayan. Bukod sa historical value, ang mga paintings ay iisa lamang at walang katulad. Kaya naman ang isang painting ay maaaring magkahalaga ng milyon-milyong dolyar. At dahil dito, hindi lamang mga aristokrata ang may interest dito, kundi pati na rin ang mga organized crime syndicates at ang black market. Ayon sa ulat ng Interpol, mayroong estimated na 4 billion hanggang 6 billion dollars na halaga ng mga paintings ang nadawit sa mga art heist o pagnanakaw. Kalimitan ng mga nanakaw na paintings ay dinadala sa mga bansang Iraq, Afghanistan, Syria at Libya upang ismagel at ibenta sa mga sindikatong interesado sa mga ito. Ayon rin sa naturang report, ang bansang pinakatalamak pagdating sa nakawan ng art ay ang bansang France, kung saan kabit-kabila ang mga museums at art gallery. At pagdating sa nakawan ng artwork, wala nang mas notorious pa kay Stefan Breitwieser. Dahil daan-daan sa mga artworks na nawawala sa buong mundo, ay siya ang may kagagawan. Ngunit bago pa man siya hirangin bilang pinakamatinik na tirador ng artwork sa kasaysayan, si Stefan Breitwieser ay katulad rin na marami sa atin. Siya rin ay hikaho sa buhay. Bagamat nakatira sa France, mailap ang buwena sa buhay ni Stefan noong 1980s. Ganun pa man, sinikap niyang maitawid ang kanyang pang-araw-araw sa pamamagitan ng pagiging waiter sa restaurant. At sa trabaho niyang yun, nakilala niya ang kanyang literal na partner in crime na si Anne Catherine Klein-Close, isang nurse. Bagamat binata at may disenteng trabaho, nakatira pa rin si Stefan sa bahay ng kanyang magulang. Partikular na sa basement kung saan may maliit siyang espasyo upang tawaging kwarto. Ngunit kahit nasalat, sinisigurado niya namang hindi siya nagkukulang sa kanyang nobya. Sa katunayan, ang dalawa ay laging nagdi-date sa labas. Namamasyal sa iba't ibang panig ng France at sa mga karatig bansa nito. At ang travel goals nga ng magjowang ito ang naghatid sa kanila sa pinakamalaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Noong March 1995, ang dalawa ay pumunta sa isang museum na dating medieval castle sa Gruyères, Switzerland. Interesado ang dalawang makita ang kastilyong ito, pati na rin ang koleksyon ng mga medieval art na nakadisplay sa naturang lugar. Ang medieval art ay anumang mga artworks mula sa medieval period. Ang medieval period ay ang taon mula 476 AD hanggang taong 1450. Isa sa mga kakaibang katangian ng medieval art ay ang pagkukwento nito ng mga biblical story sa pamamagitan ng painting, sculptures at iba pa. At para kay Stefan, kabigha-bighani ang mga artworks na nagmula noong mga panahon na yon. Habang naglalakad-lakad at tumitingin-tingin sa corridors ng naturang art museum, isang artwork ang tila nakapukaw ng atensyon ni Stefan. At yon ay isang portrait na gawa ni Christian Wilhelm Dietrich, isang German painter. Nang siya ay lumapit para tingnang maigi at i-appreciate ang naturang art, nakaramdam siya ng isang kakaibang feeling. At sa tingin ko, makaka-relate ka dito. Alam mo ba yung feeling na biglaan mo na lang gustong tumalon habang umaandar yung jeep? O gusto mo na lang biglang sapakin yung mukha ng kaaway mo? Ganon-ganon yung naramdaman ni Stefan. At kung nawiwirduhan ka sa sarili dahil nararamdaman mo yung mga gantong bagay, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Sa katunayan, may pangalan para sa gantong phenomenon. At ang tawag dito ay kakuwitis. Para sa karamihan sa atin, ang kakuwitis ay tumatagal lamang ng ilang segundo at mawawala rin agad. Pero kay Stefan, tila tumambay pa ito sa kanyang isipan ng matagal. At bigla niyang ginawa ang isang bagay na hindi mo inaasahan para sa isang taong malinis ang criminal record, ang pagnanakaw. At ang kanyang nanakawin, ang painting sa museum na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. At ang mas nakakagulat pa, tinanong niya ang kanyang nobya kung gusto ba niyang sumakay sa trip niyang yon. Malamang kung tatanungin mo ang asawa o girlfriend mo ng, "Babe, gusto mo bang magnakaw?" Sampal o pingot siguro ang abot mo.
Pero iba rin ang trip ng girlfriend ni Stefan na si Anne Catherine. Nang tanungin siya ni Stefan tungkol dito, walang kaabog-abog na game ang kanyang sinabi. Pero hindi tulad ng mga napapanood nating action heist film sa Ocean's 11 o Mission Impossible. Walang kasaling high-tech gadget sa pagnanakaw na ito. Sa katunayan, ni walang pagpaplano, schematics ng building o kahit nag-aabang na getaway vehicle ang inihanda ng duo. Tinanggal lang ni Stefan sa canvas ang naturang painting, nirolyo at isiniksik sa kanyang bag at umalis lang na patay mali siya sa main exit ng naturang museum. At ang successful at simpleng heist ngang iyon ang naging hudyat upang magising ang natutulog na magnanakaw sa katauhan ni Stefan. Sa katunayan, sa loob ng 6 na taon sa kanyang karera, nakapagtala siya ng 239 na pagnanakaw sa 172 na iba't ibang art galleries sa loob ng 7 iba't ibang mga bansa sa mundo. At ang suma total ng kanyang nadekwat ay umaabot sa halagang $1.4 billion. Kahit si Lupin ay mapapakamot ng ulo sa record na ito ni Stefan. Para maikumpara kung gaano kalaki ang nakulimbat ni Stefan ng mga artworks, kailangan natin pagsasama-samahin ang 3 sa pinakamahal na artwork na na-auction sa kasaysayan. Una, ang Salvator Mundi ni Leonardo da Vinci ay nagkakahalaga ng $450 million. Pangalawa, ang Interchange ni William de Kooning na umaabot sa $300 million. At ang pangatlo ay ang Card Players ni Paul Cézanne na nagkakahalaga ng $250 million. Kung susumahin, 1 billion lamang ang kombinasyon nitong 3 at kailangan pa ng $400 million upang matumbasan ng koleksyon ni Stefan ng mga nanakaw na artworks na siya mismo ang kumilos upang dekwatin. Paano niya nga ba ito ginawa nang hindi nakakakuha ng atensyon ng mga otoridad? Ayon mismo kay Stefan, sadyang hindi niya pinili ang mga malalaking art galleries dahil sangkatutak raw ang mga security features at mga security personnel ang naroon. Hindi katulad sa mga small art galleries na ayon kay Stefan, malaki ang butas pagdating sa seguridad. Una, masyadong relax ang security roon dahil tumatakbo ang mga maliliit na art galleries sa tiwala ng mga parokyano at respeto sa kultura at sa mismong value ng art. Pangalawa, tila nakasanayan na daw natin na mayroong mga detectors ang mga art na nasa maliliit na art galleries. Pero ayon sa kanyang ekspertong experience, karamihan ay wala naman daw at parang singdali lang raw na nagpapalit ka ng picture frame sa salas ng bahay mo. Sa sobrang dali, nagagawa niya ang kanyang mga pagnanakaw sa kasikatan ng araw. May ilang mga artworks na madaling tanggalin sa frame at ilagay lamang sa isang lagayan. Karamihan sa mga display cases ay madali lang raw na tanggalin sa pamamagitan ng screwdriver. 15 to 20 minutes lamang kailangan niya upang may madagdag na naman bago sa kanyang koleksyon. Bukod sa screwdriver, isa sa mga best friend na tools ni Stefan sa kanyang mga heist ay ang kanyang lumang telescopic radio antenna upang ibaling ang anggulo at direksyon ng mga CCTV sa lugar na maaaring makamonitor ng kanyang mga galaw. Sobrang hirap paniwalaan kung iisipin, parang kwentong barbero lang. Pero sa katunayan, makailang beses pa siyang makalabas-pasok sa mga museum upang kumuha uli ng mga artworks gamit ang luma at outdated na teknik, ang pagdidisguise. Maaring isipin mo na bugok ang mga pulis sa France at hindi nila mahuli-huli itong si Stefan. Maaring isipin mo na baka inside job lang ang nangyayari kaya nakakalusot itong si Stefan. Pero hindi. Isipin natin kung ano ang kinakaharap nila. Una, napakaraming art ang nawawala sa iba't ibang bahagi ng Europa. Laging sa umaga nangyayari ang mga pagnanakaw, pero hindi man lang nasilayan ang anino ng mga magnanakaw na ito. Kahit na nagtalaga sila ng mga undercover agents at surveillances sa black market, ni isang balita ng mga nawawalang art ay hindi nila na-intercept. Ayon sa mga pulis, naiwan lang daw ang isang suspetsya sa kanila. At yun ay ang involvement ng bago at matitikas na international art heist cartel na lingid sa kanilang kaalaman ay isa lamang simpleng waiter na Pranses na naninirahan sa basement ng kanyang nanay. Pero bakit nga ba nasa basement pa rin itong si Stefan? Kung mayroon siyang $1.4 billion, bakit di na lang siya manirahan sa malayong isla na pribado at magretiro na lamang sa kanyang pagnanakaw? Ang sagot, dahil hindi naman niya ibinibenta ang mga naturang artworks. Sa katunayan, ang lahat ng mga yon ay nakadisplay o nakatago lamang sa basement ng kanyang tinutulugan. Matapos nakawin ni Stefan at ng kanyang nobya ang mga naturang artworks, diretso lang ang dalawa sa basement upang magdagdag sa kanilang pribadong koleksyon. Ang pribadong koleksyon na kung naibenta
ay madali silang mapapabilang sa mga pinakamayayamang tao sa buong mundo. Pero ang kanyang pagiging real-life Lupin ay hindi rin naging smooth sailing. Sa katunayan noong 1997, unang nasa kote si Stefan sa salang pagnanakaw ng isang artwork ni William Van Eist galing sa isang gallery ng private collector na nagbigay ng permiso sa iilang tao na makita ang mga naturang koleksyon. Nang maalerto ang may-ari sa pagnanakaw, nakita niya ang magkasintahan lulan ng kanilang sasakyan, tangay-tangay ang artwork na nasa backseat. Hindi kinalaunay nahuli naman si Stefan at dahil unang opensa lamang ito ng binata sa Switzerland, ginawaran lamang siya ng 8 months suspended sentence at pagban sa kanya na pumasok sa Switzerland hanggang May 2000. Pero katulad nga ng storya, hindi naman nagbago si Stefan at nagpatuloy sa kanyang passion, ang pagnanakaw ng artwork sa buong Europa. At tila ang kanyang kawalan ng kontrol at pagiging gahaman sa kanyang napiling passion ang nagdala sa kanyang pagbagsak. Tila hindi naging kontento sa bilyon-bilyong halaga ng artworks itong si Stefan dahil sa kanyang mga matatagumpay na pagpuslit. Tila nagkaroon na rin siya ng confidence para magnakaw ng iba pang mga bagay. At sa oras na ito, naituon niya ang pansin sa isang bugle o trumpeta sa isang museum. Isang taon lamang matapos mailift ang kanyang pagkaban sa Switzerland. Dumako uli si Stefan sa bansang yon noong November 2001. Ang kanyang target, ang Richard Wagner Museum sa Lucerne upang kuhain ang isang bugle na nagkakahalaga ng $53,000. Ang naturang bugle ay isa lamang sa 3 model na nagawa sa buong mundo. Matagumpay niya namang nakuha ang naturang bugle gamit ang normal niyang taktika, ngunit dala na siguro ng kagahamanan. Umisa pa itong si Stefan, humirit pa ng isa pang pagkakataon upang magnakaw, ngunit lingid sa kanyang kaalaman nang ma-report na nawawala ang isa sa mga bugle sa museum. Nagkaroon ng security meeting ang mga staff ng naturang museum at napag-alamang si Stefan ang nakakuha noon. Ngunit bago pa man sila maglungsad ng search o entrapment operation, tila isang gamo-gamong lumapit sa ilaw itong si Stefan. At ayon, huli si Stefan matapos ang 2 araw. Sa kanyang pagkakahuli, hindi na naging mabait ang justice system ng mga Swiss sa kanya tulad ng una. Matapos ang 19 days, ang International Police ay nag-issue ng search warrant para halukayin ang bahay ng kanyang ina sa France upang makakalap ng ebidensya na lalong magpapatunay sa kalokohan na ginagawa ni Stefan sa loob ng 6 na taon. Ngunit matapos na baliktarin ang bahay, wala silang nakitang ebidensya. Dito papasok ang kanyang partner in crime at kanyang ina bilang mga accomplices. Matapos makita na nasa kote si Stefan, dali-daling umuwi ng France si Anne-Catherine at binalaan ang ina ni Stefan sa nangyari. Kaya agad na kumilos ang dalawa upang isubasta ang mga ebidensya. Ang nakakalungkot nga lang, masyadong marahas ang kanilang pagtatapon ng gamit. Ginupit, sinira, sinunog at ang iba pang artworks ay tinapon sa Rhone-Rhine Canal. Na-recover rin naman ito ng mga pulis matapos na may mag-report sa mga otoridad tungkol sa mga lumulutang na artworks sa naturang kanal. Dahil walang kaalam-alam si Stefan sa nangyayari sa France at sa kanyang mga artworks. Nang ipakita ng mga otoridad kung kasama ba sa kanyang koleksyon ng mga artworks na nasa litrato, walang dininay ang binata. Inamin niya ang kanyang kasalanan na parang nagkumpisal siya kay father. At nabigla ang lahat sa kanyang confession dahil hindi nila inakala na iisang tao lang ang nasa likod ng malalaking art heist sa kasaysayan. Hindi sila makapaniwala na ang halos $1.4 billion na value na nakulimbat sa iba't ibang dako ng Europa ay gawa lamang ng isang taong walang high-tech equipment, walang high-skill training, at ang tanging baon lang ay lakas ng loob, antena at screwdriver. Pero kahit na bilyon-bilyon ang nanakaw ni Stefan, nahatulan lamang siya ng 3 taong pagkakakulong. At nakalaya rin agad matapos lamang ang 2 taon. Ang kanyang ina na naging parte sa pagdidispose ng mga artwork ay nakulong lamang ng 18 months. Para naman kay Anne, yung kanyang jowa, tila nakaligtas ito sa kamay ng batas. Ngunit kapalit nun ay ang tiwala at pagmamahala nilang dalawa ni Stefan. Dahil nang siya ay tanungin kung ano ang involvement niya sa krimen, dininay niya na hindi siya involved sa anumang kalokohang yon at sinabi pa niya na hindi niya alam na isang magnanakaw ang kanyang kasintahan. Kahit na hindi naniniwala ang korte, para kay Stefan, ayos lang na sa kanya na mapunta ang sentensya dahil siya naman umano ang mastermind nito. Pero ganun pa man, 6 months ang kinailangan bunuin ni Anne-Catherine para sa salang pagtanggap ng mga nakaw na bagay. Pero matigas talaga ang ulo nitong si Stefan. Di pa rin niya natutunan ang kanyang leksyon dahil noong 2011,
Umarangkada na naman ang pagnanakaw ng art goods itong bida natin at nakulong ng 3 taon noong 2013. At noong 2019, inaresto na naman itong si Stefan sa pagbebenta ng isang nakaw na item mula sa museum sa e-commerce site na eBay. 3 beses nang nakulong, hindi pa rin talaga natututo. Ayon nga sa kasabihan, once is enough, 2 is too much, pero pag pangatlo na, maghunos dili ka na. Di na yan pagkakamali. Choice mo na yan. Patunay lamang ang buhay ni Stefan na ang pagkakamaling ginagawa ng paulit-ulit ay hindi na isang honest mistake. Choice mo na yan. Kaya sa tuwing magkakamali ka, lagi mong iisipin kung saan ka ba nagkamali at kung ano ang kaya mong gawin para maiwasan na ulit yun. Pero kung alam mo nang mali, pero patuloy mo pa rin ginagawa, mag-isip-isip ka na. At baka sa huli, tulad ni Stefan, ikaw ang mayari, ikaw ang mawaw mali. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-share sa iba at mag-subscribe ka na rin. Suportahan nyo rin ang 2 ko pang channels, ang Mr. Good Vibes Food and Travel at Mr. Good Vibes Shorts 2.0. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.